Diba? Tuloy natin to. Tapos sa Senator Cheese, lahat ng nag-PBI ngayon, nag-preliminary, yun ang kasama doon. We're recommending them to undergo preliminary investigation below that baseline. Hindi ako papayag kasi nga it doesn't make sense na hindi ko i-recommend yung nangyayari na. For further investigation naman ang nirekomenda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa draft report. Nauna nang itinanggi ng mga nababanggit ang mga aligasyon laban sa kanila. May dalawang level na pinakakasuhan ng draft. Una, kung ang mambabatas o opisyal ng DPWH at COA ay nahaharap sa corroborative evidence at validation na lumitaw sa committee hearings. Pangalawa naman, kung nabanggit sa committee hearings pero wala pang sapat na validation at corroboration at kailangan pa ng further investigation. Kinumpirma rin ni Senate President Tito Soto ang laman ng draft, sabay diin ding hindi pa ito pinal. Wala pa. I think kung medyo tsaka kay Jinggoy accurate yun na nandun talaga sa listahan ni Sichis at sa second level nakalagay. Yung ibang mga level, ang pinakamaganda hindi yung Blue Ribbon Report. Ma-explain ka ng chairman at saka ng mga members. Kailan po ba? Ito ang sistema kasi natin mga kababayan, no, na mahirap talaga sa sistema natin dito sa Pilipinas. No, yung ganitong paikot-ikot kasi sa totoo lang mga kababayan, monitor ko rin namomonitor ko rin na sa dami ng inisyong investigasyon or ginawa na investigasyon sa Kamara o dito sa sa Senate Blue Ribbon, walang nakukulong na matataas na tao. Sa totoo lang, walang nakukulong na matataas na tao. Hindi ko maintindihan bakit. Oo, yun yung hindi ko maintindihan. Bakit walang nakukulong na mga na mga malalaking tao like senador, congressman, 'di ba? Wala. Ang tangi lang nakulong ata nung panahon ni Pinoy, 'di ba? Sila si Bong Revilla sa na napatunayan, 'di ba? Pero so far ngayon, mga kababayan, hindi ko maintindihan bakit ano bang pagkukulang ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Bakit hindi siya masunod-sunod nitong mga ito? 'Di ba? Bakit hindi sinabi na nga ni Pangulong Bongbong Marcos agaran, pero etong mangilan-ngilan na nasa Senate o nasa laylayan, walang magawa, parang palakasan pa rin, 'di ba? Ito ang masakit na katotohanan dito mga kababayan, na nagkakaroon pa rin tayo ng mga palakasang program 'di ba? Kung sinong mapera, kayo ba naniniwala na si Atong Ang wala na dito sa Pilipinas? Ako tatanungin nyo personally. Ako po hindi ako naniniwalang tumakas si Atong Ang. Hindi ako naniniwala. 'Di ba, si John Vic na nga nagsabi, 1 billion 1 billion, tama ba? 1 billion a day ang kinikita ni Atong Ang. Imaginein mo yung kung ikaw bilang isang bilang gambler, okay? Number 1 na may hawak ng sugal dito sa sa Pilipinas at ikaw ay kumikita ng 1 billion, no? Absolutely mga kababayan, hindi ikaw kung ikaw ang wanted, hindi ikaw ang mag-o-offer. Ikaw ang o-operan, 'di ba? For example, ako, o-operan mo ako, no? Na sige, hindi kita namin uhulihin, hindi namin kayo uhulihin. Ito theory lang 'to Baka sabihin na naman ng iba diyan parang sinasabi mo na nagkakalagayan talaga. Hindi, theory ko lang ito kasi may tendency nangyayari talaga ito ever since pa, 'di ba? Na ako pwede kong magsabi na for example, ako yung huhuli kay Atong Ang, no? May patong ka sa ulo, 10 million, 'di ba? Ngayon sasabihin ko dun sa huhulihin ko kay Atong Ang, hindi kita huhulihin, hindi ko diyan ka lang sa bahay mo, 'di ba? Diyan ka lang sa bahay mo, pero bibigyan mo ko ng 'di ba, ng pamuhunan sa darating na eleksyon. 'Di ba?
Wala, hindi ba kayo nagtataka, 'di ba? Bakit bigla-biglang may umusbong na usapan na tatakbo siya? Sabi na, parang may pinaparinggan ka, Birador Pikwa. Parang may pinariringgan ka na nalagyan tapos biglang naghayag na tatakbo siya. 'Di ba? Hindi po, no? Oo. Ano lang 'yan, tawag doon, ano lamang po ito, isang theory natin, 'di ba? Na baka may tendency na nangyayari ito so far, 'di ba? Dahil parating ang eleksyon, kailangan nila ng malaking pondo at kailangan nila ng pondo na manggagaling kay Atong Ang na multi-billionaire, 'di ba? Multi-trillionaire nga ata yung hayop na yan, 'di ba? Pero easy breezy lang diyan magbigay ng may mga didilis na nakapasok, no? Easy breezy lang ata kay Atong magbigay ng kahit, 'di ba, sabihin natin 20 billion pesos, sige na, ibibigay ko na sa iyo yan. Kumikita naman ako ng 1 billion araw-araw, 'di ba? 20 billion, yan. Yan, ubusin mo sa mo. Wag mo lang ako ibuko na nandito lang ako sa Pilipinas, 'di ba? Pansinin niyo, tahimik na, 'di ba? Tahimik na agad. Kung hindi pa sinita ni Senator Sonny Trillanes yung isa na kinriticize niya, constructive criticism, ika nga, hindi pa gagalaw, 'di ba? Hindi pa magsasalita sa media na handa na kaming tugisin ako mismo ang pupunta ron sa 'di ba, kay Zaldico para huliin to si Zaldico, 'di ba? Ano na bang update diyan kay Zaldico, 'di ba? Kesyo daw, parang araw-araw may iba't ibang klase ng balita, 'di ba? So parang wala na pong kalinawan kung saan papunta itong mga na ito, 'di ba, mga kaso na ito. Kaya dapat lang kung ako papipiliin, nararapat lang na si Senator Sonny Trillanes. Total malapit na ang malapit na po ang 1-year ban, okay? Sa May na po, 'di ba? Sana makarating kay Pangulong Bongbong Marcos itong natin, napalitan na ang DILG secretary, parang naman niloloko lang tayo niya, mahal na Pangulo, 'di ba? Para lang nagpapapogi lang, mahal na Pangulo. Wala pa naman magmula ng inupo mo yan, magmula ng itinalaga mo yan si John Vic, parang napapansin lang namin ng sambayan ng Pilipino, parang 'di ba? Hindi naman sa pero parang wala naman na-accomplish wala naman totaling nagawa 'di ba? Kaya mas nababagay diyan yung may mga nagawa na. Tignan niyo si Senator Sonny Trillanes, wala pang posisyon niya pero may nagawa na. Sino ba nakapagpakulong? Kay Digong. Imagine niyo si Digong nga napakulong niyan, yung pang mga kutong lupa na hanay ni Digong. Hindi mapakulong ni Senator Sonny Trillanes. Nako, ubos yan. Uubusin ni Sentry yan. Kung si Digong nga na nabalikan niya 'di ba? Wala pa siya sa position nung time na 'yon inasikaso niya yung na yan, yung dahik, 'di ba? Interpol na yan. Pero nung ayabang-yab, take note, nasa posisyon pa si si Digong. Pero ngayong wala na sa posisyon, 'di ba? Napakulong niya. Pero si Senator Sonny Trillanes, so meaning to say, mga kababayan, yan yung mga nararapat na tao. Yan yung mga nararapat na talagang iluklok natin sa rurok ng 'di ba, ng kapangyarihan, dahil ginagamit yung kanilang kapangyarihan sa tamang kapamaraanan, 'di ba? Hindi sa mga baluktot na sistema, 'di ba, ng korupsyon. Kaya nga kaya nga ang dami ang galit na galit kay Sentry dahil nga dito sa pagpapakulong niya kay Digong. Paano pa kaya kung siya ang magiging DILG secretary or DOJ, for example, 'di ba? Mas malala, mas malaki ang mas malala yung mangyayaring kulungan, 'di ba? Baka lahat ng mga tiwali
katakutan na nila si Senator Sani Trillanes, di ba?